double A, sa double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A, sa double B, jeng jeng muna at balita. Double B! Teka, may flash report lang po tayo. Super Radio, DZWB, last report! Manny Vargas, may mga kansiladong flight daw dahil sa sama ng panahon. Manny? Yes, balikang biyahe ito, Igan, ang apektado nitong cancel flight na inabiso ng Manila International Airport Authority. Ito ang 2P2084 at 2085 ng PAL Express sa biyaheng Manila to Basco, Manila. Ang mga biyaheng ito ay kinansila nga dahil na rin sa masamang lagay ng panahon dyan nga sa bahagi ng Northern Luzon at sa may Batanes area. Ang inyong kapuso, Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio, DZWB, last report! Sabay na natin itong patuloy na binabatayan ni Cecil dyan sa may US Embassy. Go ahead, Cecil. Nagbibigay muna ng panayam itong si Superintendent Emily Abating, ang tumatayong ground commander at jefe ng MPT Station 5 sa Quezon City. Mga pulis na taga-asot! Mga 2 minuto, sir. Yung natanggalan po ng helmet, sinuli naman din po na revista natin. Kasi katingin ko na, gusto rin po nila na maayos lang po na programa yung kanilang gawin dito. Opo, ma'am, we would not be letting our rallies come close doon sa US Embassy. Kasi nga po sa nangyari last year, medyo maras po yung nangyari. So ngayon po, kahit hanggang hapon po sila magprograma dito sa may Calao National Library, babantayan po namin. Pero we will not let them come close sa US Embassy para po ma-prevent na naman po yung nangyari just last year. Kung magpipilit sila, ano pong plan? We cannot do otherwise but to contain them here. We want to otherwise but to contain them. But again, magiging yung maximum tolerance namin sa kanila ngayon to the limit po. Kung sakali po, mga manggugulo sa. Pero we're hoping na itong kanilang programa would be a simple program na po na ganito. Sir, magpilit po talaga. Baka po ma'am, baka lang po. Baka po. Pero last report. Last resort na po yun ma'am. Pero baka hindi po. Wala po nasakpan nila na Wala po ma'am. Ay, wala naman po nasaktan. Saglit na giriyan pero natapos din naman po agad. Kasi po yung mga pulis natin, hindi naman po talaga gumanti rin. Salamat po. Si Superintendent Emery Abating, ang hepe ng Manila Police District Station 5, halos mag-isang oras na itong pagkilos na isinasagawa ng grupong Sandugo. Ito yung umbrella organization ng iba't ibang mga katutubong grupo mula sa Northern Luzon, kabilang na ang ating mga kapatid na Moro sa Mindanao. At yung kanilang yung truck nitong mga rallyista, ang nagsisilbi nilang entablado dito sa kanto ng Calao at ng Mabini Street. At sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang kanilang isinasagawang programa. May mga naghahayag ng mga talumpati at nagpapahayag ng kanilang mga sentimiento laban sa Administrasyong Duterte, yung kanilang patuloy na pagkondena sa ipinapairal na martial law sa Mindanao, at pati na rin yung issue ng extrajudicial killings ay kasama sa kanilang mga mainit na binabatikos. Magiging tampok mamaya sa pagkilos na ito ang pagsusunog ng malaking effigy na tinatayang may 12 talampakan. Effigy yan ng mukha ni na US President Donald Trump at ni Pangulong Duterte. Si US President Donald Trump ay nakasakay sa isang missile na may mukha ni Pangulong Duterte. Yan daw ay sumisimbolo sa umunoy pagiging sunod-sunuran ng Pilipinas sa Amerika. May isa na namang 6x6 truck ng NCRPO na dumarating sa mga oras na ito. May isa, dalawa, bale pang-apat na ito. Pang-apat na 6x6 truck na ito. May sakay ito, punong-puno ito ng mga pulis na meron ding bit-bit na mga yantok, may mga bit-bit na mga pananggalang o kalasag. At nadagdagan na rin yung fire truck. Kung kanina isa pa lamang yung fire truck na nakapwesto dito sa kahabaan ng Calao Avenue, dalawang fire truck na po ito na nakapwesto sa mga oras na ito. At gaya ng binabanggit ni Superintendent Abating, hayaan nilang magsagawa ng kilos protesta itong mga militanteng ito sa kahabaan ng Calao. Pero kung sila ay magpipilit pa rin na makausad patungo ng Rojas Boulevard at makalapit sa US Embassy, magiging last resort nila ang paggamit ng water cannon para nga hindi matuloy yung kanilang pagtatangka na muling makalapit sa Embahada ng Estados Unidos. Nananatili pong sarado itong kahabaan ng Calao Avenue sa mga motorista, partikular na itong direksyon na mula
Taft Avenue hanggang Ross Boulevard dahil okupado ito ng mga rallyista. Yung traffic, yung traffic dyan, apektado na. Yung kabilang direksyon ng Calao, yung patungo ng Taft Avenue galing ng Ross Boulevard, talagang masikip na po ang dali ng traffic. Nasa gitna Kaya, sila? Nasa kanto sila Nasa ng Calao kanto. Avenue at ng Okay. Mabini. Oo. Bali ito ay dalawang kanto ito patungo ng Ross Boulevard. Ito ang kanilang eksaktong lugar na kinaroroonan. Ako yung kapuso, Seth Villarosa, GMA Super Radio, DJWD, walang sinikilingan, walang pinaprotektahan. Okay, maraming salamat, Ceci Villarosa. Oras, 5 sandali, mag-alas 11 na po. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baggets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, E for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Double A sa Double D. Ang tambalan ni Igan at Traffic daw, go! Kuya Igan, bali ito ay reported ba kaninang umaga, mga alas 6:40 Oo. na mayroong isang nasiraang elf na loaded ng buhangin. Okay. So hanggang ngayon ay dumating naman kanina pa yung ating mga rescue dyan from MMDA tsaka may Oo. local na ata dyan. So yung nasira dito sa gulong para kang stud ay ngayon hindi basta mabatak ito at kinakailangan malagyan ng bagong pyesa. Ngayon, yung kumukuha ng pyesa ay malapit na at narito na rin sa Na-traffic siguro din. yung mga kaunting oras na lahat, papunta na yung ipapalit and then at inaabangan ng ating rescue upang maitabi na ito at talagang hanggang Katipunan na. Teka, Ang- pwede ba sunduin ang motorsiklo nyo para makasingit? Di ba? ang Kesa motorsiklo. Motorsiklo, para makasingit sa traffic. Baka natatraffic din yung maghahatid ng pyesa. Oo, pero malapit na po, malapit na, Sir okay. Igan, at on the way na raw po. At Kasi konting-konting oras na lang. Biyernes at eh. sabi nga ay pasensya na raw sa ating mga motorista. Naku, Diyos at talagang malaki ang naging abala nito sa ating mga Totoo ka, motorista. dahil 3 oras na raw yung iba sa C5, Greg. At kung maaari po ay mag-divert na lang tayo sa area ng EDSA kung medyo talaga naiipit na tayo dyan. Okay, sige, thank you, thank you. Yes, at magandang umaga po, Kuya Igan. Greg Reyes, MND Metro Base. at balita. Naku, paano ka iiwas kung naipit ka na sa Naipit ka na, C5? oo. Yung wala kang- Lalo lalo napaaga EDSA. yung, oo. Naku, wala. Pag naipit ka na dyan, matulog ka muna. Nagrosaryo ka. oo. Wala. Paano makakaliwa ka kanan kung wala namang mga exit point. Talagang pagka gano'n, mag-ano ka na lang, mag-memorize. At sa unang araw ni Susan sa Double A. I would like to take this opportunity yes, to thank please. all of you for watching me and for listening to my, Meron kang text pabaon? yeah, be good while it lasts. Okay. Tagalog. Tagalog, magpakabuti ka. Abangan nyo pa rin si Susan. Sasamahan ni Lala mamaya. Easy. Easy Friday! Paalam muna tayo. Paalam. See you. Oh, look at my hair. It's Jeng. God is good all the time. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy weekend. Ingat kayo. Happy weekend. Salamat. Huwag mag-init ang ulo sa traffic. Friday ngayon. Pwede ba? Pwede! UST. See you. Ali. Double A Friday payday. sa Double D.